saksakan. Kasi, tarararon, kumakain ng turon. Okay, bilang kasama niyo muli ngayong first thing, Thursday, ang nag-iisang pumilya sa umaga, Miss. Nakasama niyo rin ngayong Thursday morning ang nag-iisang girl ng R&G, Miss AJ Akara. Mayat niya. Buhayin muna natin ang fantasy tulad ng sabi sa kantang Burn ni Tina Arena. Ready ka na? I am ready. Ako ready na ako dito sa sunog. Let's go! Do you wanna be a poet and write? Do you wanna be an actor or be lights? Do you wanna be a soldier and fight for love? Do you wanna travel the world? Do you wanna be a diver for pearls or climb a mountain? Sana yung malaki. And touch the clouds above. Anyone you want to be, bring to life your fantasies. Follow something really done. I want you to burn for me, baby, like a candle in my night. Oh, burn for me, burn for me. Are you gonna be a gambler and deal? Are you gonna be a doctor and heals? Or go to heaven and touch God? Are you gonna be a dreamer who sleeps? Are you gonna be a sinner who weeps? Or an angel on the grave? Yeah, come on. I lay down on your bed of rose, offer up my heart and soul, but in return, I want you to burn. Laugh for me, cry for me, pray for me, fly for me, live for me, die for me. I want you to burn for me, baby, like a candle in my night. Oh, burn for me, burn for me. I want you to burn. I
for me. Umalab ka para sa akin. Ganon talaga. Nakakaloka. Dream big. Laugh bigger. Ganito ang trip ng Tuesday sa morning. Balitaktakan, ikaw ba ay nag-aapoy ngayon sa ligaya? Well, wala anong choice. Nag-aapoy ka ba sa passion ngayon? Naga-heartburn. Madami ka sigurong nakain kaya ka nag-heartburn. Maraming chichiryang nakain. At hindi dapat pwedeng kumain ng maraming chichirya kasi ang Oh. chichirya, it's a junk food. Oh. Junk basically means trash or Yes. garbage. Okay. Wow. Wow. And garbage emits gas. At least. So therefore, when you have garbage in your stomach, Tawag. it will release gas. Therefore, it will burn Burn. your Heart. heart. Kaya nagkaroon ng heartburn. Heartburn. Hindi, pero ganun yun. Kailangan dapat, we have to eat yung mga food na talagang makakatulong sa atin. Yes. Nakatulong naman siya. Actually, yung Yeah. chichirya. Nakatulong naman siya kahit papano. Pero Yes, kahapon pero lang naman. kahapon lang naman yun. Pero how is your heart right now? Is it burning with passion, with Yes. love, with compassion? Exactly. Lagi naman. From Monday to Sunday. Wow! Gusto ko yung mga ganyan. Oo. Yung pag-usok, pag-alab ng puso puso. para sa ating lahat. Katulad na lamang ng init na dama. Oo, ng Ng- RNG ng dahil sa Pasko. Oo, wow. Diba? Naisingit At mo sana yun, lahat ha? po kayo ay napanood na, napakinggan na ang ating Christmas Station ID na pinamagatang ng Dahil sa Pasko. Yes, you can stream that po sa lahat ng social media accounts po natin. Meron tayo sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube, sa Threads, sa TikTok. Yes, Instagram, ayan. meron po. Kompleto po Instagram. lahat. So, kailangan nyo talagang subaybayan at lagi pong manood sa Regional News Group Luzon. Yes, dahil ang aabangan naman natin Ah. ngayon ay ang music video ng Nang Dahil sa Pasko. I'm so excited. Oo, kasi I'm so excited. Ang ganda ng kanta natin. ang ganda, makabuluhan, Oo. madamdamin. Tingnan mo, ngayon nga ipapatugtog yan eh. Later Oo, on. habang pinag-uusapan natin siya. Really? Oo, papatugtog At yan. parinig nga po. Oh, talagang ibang-iba yung perfection ng kanta ni Krista and Karen. Wow. Oo, na kumanta ng Nang Dahil sa Sa Pasko. Diba? Yan, oh. Pa, umpisa pa lang yan, mga ka-MP. Diyos ko, talagang nag-aalab na ang init ng Pasko. At saka, may ano tayo dito, choreography. Abangan nyo. May Paano yung choreography. sayo mo? Kasi ganun dapat. Pak. Single, single, double, double. Lalong balik nang dahil sa Pasko. Pag-ibig. Pag hindi nyo po alam ang lyrics niyan, pumunta kayo sa ating mga official Facebook pages. Tapos nandyan ang ating official lyric video. Ang nakakaloka nga, mas memorize pa ng nanay ko kaysa sa akin. Ay, totoo ba? Na-memorize niya na? Napakinggan niya kahapon. Oh, Sabi tas- niya, birthday niyo pala. Opo, kaya nga po late na uwi. Pero na-memorize niya na yung halos Agad-agad. lahat. Wow. Tapos sabi niya, ikaw, kaya mo bang kantahin? Mama, kumain na tayo. Oo, hindi ko niya. Pero abangan natin yan, yung music video natin para dito sa Nang Dahil sa Pasko by Krista and Karen. Yes. The official RNG Luzon's Christmas Station ID 2025. Nakaka-excite. Umpisa pa lang po yan. Oo. Malay niyo sa mga susunod na taon. Oo. May Christmas Station ID 2026, 2027, 2028. 2000. Oh, lalo't ngayon, 5th year anniversary pa natin. Totoo yan. Sabi sa'yo, mga ganyang mga bagay. Oh, Abangan niyo po kami dyan sa Irisan sa darating na December 6. I'm so excited. Magsama-sama po tayong lahat dahil naniniwala tayo sa espiritu ng pakikipagsamahan. Espiritu, sabihan mo kami. Parang ganun? Hindi lang. Hindi naman. Hindi, pero ganun, syempre, it's about camaraderie, it's about getting together for not just for the Christmas season, pero syempre, yung tulong natin sa bawat isa. Kasi it's not just about us. Yes. Dahil din po ito sa inyong mga tumatangkilik po sa Regional News Group Luzon for 5 years already. Yes. Mga naniniwala, nagtitiwala, at still patuloy po na nagbibigay ng suporta sa ating lahat. Totoo. At sa lahat po ng mga nagmamahal sa amin. And yun nga, naniniwala. Maraming salamat po sa inyo. Yes lahat. naman. Sa hindi po naniniwala sa akin, totoo po ako. Hindi po ako isang AI. AI. Hindi po.
Hindi, pero thank you so much po. Kung hindi dahil sa kanila, wala tayo dito. Oo. Alam mo ba, kahapon nga kasi ang World AIDS Day. Yes. At syempre, alam mo, may mga tao talaga na sinisisi pa rin. Oo, ang LGBTQIA+ community lang Yes. dahil nga dito sa rampant na pag-akyat or pagdami ng kaso or pagtaas ng kaso ng HIV. Pero gusto ko lamang pong linawin na hindi lamang po yan sa LGBTQIA+ community na tumatakbo. Kahit anong gender mo po, Yeah. maaari kang tamaan nitong sakit na ito. That's why we need to educate ourselves. Also, at the same time, we also need to educate ourselves on how to inform other people because of this. Hindi pwedeng yung sariling opinion natin na makakasira sa isang komunidad yung ipapairal natin. Alam po natin lahat na tayo ay may mga kanya-kanyang opinion patungkol dito. Pag yung opinion mo, alam mong makakaapak ng ibang tao, tumahimik ka na lang. 'Di ba? Tumahimik ka na lang, tapos aralin mo muna and then say your piece. Hindi yung magsasabi ka ng isang bagay na alam mong ikasisira mo at hindi lang ikaw, pero yung pangalang dinadala mo. At Diba? nakakasad po Huwag kasi ganon. gamitin natin yung ating mga platform para po mag-spread ng awareness. Yes. Hindi po magsabi ng kung ano-ano, ng mga sensitive things. Exactly. Tapos mag-ano ka pa, magbabanggit ka pa ng community. Huwag naman po komunidad ganon. po ang tinitira Opo. natin dito at Yes. hindi lahat ng komunidad na tinitira natin merong ganon. Totoo. Pero lahat ng komunidad na yan nagtutulungan para maging maayos Totoo. ang tingin ng society para sa kanilang society. Sabi Diba? nga ni Ann Curtis, kapag walang magandang sasabihin, wag na lang sabihin. Yes, at sabi nga ni Peppa Pig, I want to play in the puddle. Bakit ang random no? Wala lang, naisip ko lang si Naisip mo Peppa lang? Pig. I want to play in the puddle, Mom. Sabi niya gano'n. Natuwa ako doon. Pero, alam mo ba na merong salita pala dati na hanggang ngayon, kinikerry nila yung salitang bayot. Oo. Yan, parang offensive siya sa mga panahon natin ngayon. Pero technically, may pinanggalingan. Yang salitang yan. Kaya alamin natin ang pinagmulan at kwento sa salitang ito sa kulturang Pinoy dito sa Share Mo To. Bayot. Isang salitang madalas nating madinig, lalo na sa Visayas at Mindanao. Minsan, biro, minsan, insulto, pero kadalasan, identity. So, saan nga ba talaga galing ang salitang bayot? The word bayot is most commonly used in the Bisaya or Cebuano-speaking regions. And for many years, it was used to describe a gay man, or more specifically, someone effeminate or soft in mannerisms. Pero alam niyo ba, may theory na ang salitang bayot ay nagmula pa sa salitang Sanskrit na bahiya, meaning outside or outsider. In other words, those who didn't follow the traditional male role were seen as outside the norm. Kumbaga, hindi pasok sa box ng pagiging lalaki. During the Spanish colonization, the Philippines was heavily influenced by Catholic beliefs, where masculinity was expected to be strong, dominant, and heterosexual. Kung ikaw ay hindi ganun, you were mocked, labeled, marginalized, at isa sa mga tawag sa'yo, bayot. Over time, bayot became a stereotype, usually associated with cross-dressing, feminine behavior, loud, flamboyant personalities, and sadly, comic relief roles sa media. But here's the twist. The word evolved. Today, bayot can mean different things depending on tone, intention, and context. Sa iba, term of endearment na. Sa iba, slur pa din, ginagamit sa, alam niya na, pang-aasar. Pero, para sa ilan, badge of pride. The LGBTQ+ community has reclaimed the word in many ways, turning something once used to shame into something empowering. But reminder lang ha, not everyone is comfortable with the term. Kaya, importanteng tanungin mo yung sarili mo, may respeto ba ako sa pagkakagamit ko nito? Ako ba ang may karapatang magsabi nito? Bayot isn't just a word. It carries history, pain, strength, and pride. Let's learn it, respect it, and use our words not to mock, but to uplift. Alam mo
ba, actually, ang word na bayot is a very strong word. Pre-colonial era. Oo, para sa mga babaylan. Yeah. Tapos Bayot. ngayon nga, di ba sabi, bayot ka. Parang gano'n. Pero ngayon, yung mga ganyan, parang, uy, bakla, ano na? Oo, di ba? ganun Oo, na siya. nagiging word of endearment na siya. Pero may iba pa rin na gumagamit kasi sa kanya. Yun nga, sabi sa napanood natin, yung tone, Yeah. yung pagkakagamit mo, kadepende kasi siya doon. I Parang see. kunyari, tinawag kita, uy, bakla, kamusta ka na? That's word of endearment. I see. Mm-mm. Pero pag sinabi ko, uy, bakla ko. Di ba? Oo. Di ba? Yun naman yung hindi na. Tapos may facial expression po. Yung bakla. Kadiri. Di ba? Tapos nakaganyan pa. Uy, bakla yan. Pero yung kilay niya, on flick. Oo, totoo yan. Diba? Pero may mga kilala akong kapag tinatawag ng bayot, Oo. they don't like it. Yes. Yeah, Kasi they we don't have to be like- sensitive Yeah. sa paggamit natin ito. Oo. And we have to be really in terms with the history first and the reason why we use it before we Yeah. use it. Hindi yung ginagamit mo lang siya. To insult someone. Yes, Yeah. we do not insult people. Tandaan natin that words spread faster than actions. Kala ko than lights. Pero actions speak louder than Than words. Pero speak yon. Pero words, fire. Oh, I want you to burn, bayot. Galing sa akin yun, kaya okay lang. Yun, so okay lang. Tandaan, Oo. pag hindi ka bekla, Oo. wala kang karapatan. totoo? Hindi eme lang. Ay, Hindi. akala ko totoo. Pero pag mga bekla kasi, may karapatan gumamit ng ganyan. Kasi hindi na sila oo. parang wala ng insult na Yeah, parang ano, kunyari na sabi parang- ko, ay, ayoko ng mga bekla. Mm. Ang dirty. Parang gano'n. Pero syempre, akin yun galing sa akin yun. At katatawanan siya. Oo. Pero hindi naman ibig sabihin ng lahat ng katatawanan, hindi sineseryoso. Dahil may mga bagay na kailangan din nating seryosohin, lalo na at very sensitive ang generation natin ngayon. We do not just speak of what we feel. We have to filter our words before we say it. We have to filter our actions before we do it. Hindi pwedeng ginawa mo lang siya dahil nafe-feel mo. Minsan, hindi lahat ng tao ang nag-a-adjust para sa'yo. Minsan, ikaw din, kailangan mo rin mag-adjust para sa ibang tao. Especially kapag ikaw ay nasa isang komunidad na lahat kayo nagtutulungan, nagtatrabaho ng pare-pareho. Ganon. Ganon ba yun? Atili. Ganon yun. Backlack! Ikaw ba may mga friends kang backlack? Marami akong friends na backlight. Bakit ako hindi mo ako friend? Uy, ako Sa bagay, straight ako. Hindi, pero iba kasi talaga. Even my mom, ni-wish niya na, ala, sana nagbakla na lang yung kuya mo. Totoo ba? Yeah, kasi iba, ang mami ko love na love niya ang mga bakla. Sabi ko na nga ba, kailangan ko talagang kumain ng adobo sa bahay niyo eh. Oo. Na makikiago. Mother, di ba lahat po, Mother, 5th year anniversary po ni RNG, baka nais niyo po kaming batiin or imbitahan sa inyong tahanan para po paglutuan ng masarap na adobo, igado, mechado. Uy. Yeah, baby. Oo, kasi ang pamilyang arkero ay masarap magluto. Ay, totoo po yan. Ay, salamat, Mother! Kiling ka na, hindi pa. Pero yung adobo mo, ay, galing yun man sa akin, hindi man galing sa kanya. Kaya hindi pwede. Anyway, mga ka-MB, yan pa lang ang paumpisa ng pagbubuhay natin, ng fantasy natin dito sa Morning Balitaktakan. Maya-maya naman, ang mga nakalap na balita ng RNG News. Kung saan po ilang mga grupo dito sa Baguio City at ilang mga consumers tinawag yes. na insulto itong sinabi 500 pesos! na 500 pesos na pwede na siya para sa pang Noche Buena. Real. At hindi lang po yan dahil libo-libo naman pong mga residente sa Baguio City ang nakiisa dyan sa isang 1 trillion peso march. Oh, at hindi lang yan. Oo, at hindi lang yan. Dahil kung nahihirapan po ang mga Pilipino na mag-apply ng kanilang visa, Oh. may isang consultation agency na magpapadali nito. Yung visa. Oo, kailangan natin Malakas to. ba yan? Saan nabibili yan? Sa Quiapo? Visa, malakas. Natutuwa ako sa isang quote na nabasa ko kahapon. Ano? Ang hirap mag-joke sa hindi nakakagets ng joke mo dahil yung joke nagiging explanation. Oo. Sad. Hindi. Pero meron yung iba naman na joke mo na nagagets ko. Oo, pero ang tagal. Aray ko.
Actually, at mamaya din makikilala natin ang mga chikiting na magwawagay-way ulit ng bandera ng Pilipinas sa international stage. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Mayat niya. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture located at ground floor Center Point Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Di sinasaktan, pinoprotektahan. Parang helmet sa ulo pag nasadaan. Isuot na yan hanggang saan makarating. Practice safety over land over sea. See? Ligtas at malakas. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito. 7 healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Mozart Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Mozart Music, bringing music closer to your hearts. Mozart Music since 1976. December 2, 2025, narito ang mga balitang nakalap
ng RNG News. Hindi na iwasang madismaya at mainsulto ng ilang mga consumer sa inihayag ng DTI na kasya na raw ang 500 piso para sa Noche Buena. Narito ang report. Abala si Nanay Manuelita sa pamimili ng mga sangkap na ihahanda niya sa darating na Noche Buena. Mula sa sibuyas hanggang sa iba pang mga pangsahog, inuunti niya itong bilhin. Katunayan, umabot na sa 2,000 piso ang nagastos nito pero hindi pa raw ito kompleto para sa kanilang pamilya na nasa 10 miyembro. 100. Diyos ko po, ang bawang, magkano? Ayan, bumili nga ako, nagre-reklamo ako sa mga ito. Ilan lamang siya sa libu-libong tumutol sa inihayag ni DTI Secretary Cristina Roque na sapat na ang 500 piso para sa Noche Buena. Ayon sa grupong Kilusang Mayo 1 at Kabataan Party List, insulto raw ito para sa mga Pilipino. Insulto at napaka-ipokrito ng mga tao dyan sa gobyerno. Buti sila't meron pera ang mamamayan na bumubuhay sa kanila. Nagpapakita lang yan na sila, wala silang alam o sinasadyaan nila yung kalagayan ng mamamayan na kakarampot, wala silang ginagawa dyan. 500 pesos, talagang nakakagalit. Insulto samantalang bilyon-bilyon ang pondo ng mamamayan. Sa mga nagsabi na kasya ang 500 pesos sa Noche Buena, i-take up niyo po ang challenge. Mag 500 pesos po kayo sa Noche Buena, tingnan natin kung magkakasya. Kasi kami dito, most definitely, hindi kasya yung 500. Hindi nga kasya yung 500 para sa pang-araw-araw ng isang 5 katao na pamilya. Paano pa kaya sa Noche Buena? Noong nakaraang linggo, nagsalita tungkol dito si Palace Press Officer Claire Castro at sinabing kasya naman daw ang 500 piso. Depende kasi, depende yan eh. Kung anong bibilin mo. Ano ba ang balak mo? Kasi di ba may nabibili naman na nakapack na yung pang chapsuy. Mura lang yun. Tapos bumili ka ng bihon, toyo. Ikinadismaya naman ito ni Davao 1st District Representative Paulo Duterte. Ayon sa mambabatas, tila mayroon daw atang sariling shopping mall ang administrasyon at hinamon niya ang mga nasa administrasyon na mag-grocery challenge sa kanto at patunayan ito. Tugon naman dito ng Malacanang. Ang nais ng Pangulo ay maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Nandiyan po ang mga programa ng Pangulo, ang mga kadiwa centers, kadiwa ng Pangulo, 20 pesos kada kilo na bigas, walang gutom program at iba pa. So alam natin, hindi lamang sa halaga ng 500 nagwawakas ang gusto ng Pangulo para maiangat ang buhay ng Pilipino. Ang pinag-uusapan lamang po sa 500 ay kung kaya. Sa kabila ng mga batikos, gumawa naman ng paglilinaw dito si DTI Secretary Roque. Anya ang 500 piso ay kasya na para sa isang simpleng Noche Buena para sa 4 na miyembro ng isang pamilya. Batay na rin daw ito sa price monitoring ng DTI sa mga Noche Buena products. Angel Arquero, RNG News. Hindi nagpatinag ang mga taga Baguio City sa pakikiisa sa malawakang kilos protesta laban sa korupsyon. Magbabalita Charles Nicolimo. Kasabay ng malawakang kilos protesta kontra korupsyon sa buong bansa, hindi nagpatinag dito ang mga kabataan at mga residente ng lungsod ng Baguio. Ang 71 anyos na si Nanay Celia, bagamat mayroong iniindang sakit sa tuhod, nakiisa pa rin sa kilos protesta. Anya, baliwala raw ang sakit ng kanyang tuhod kumpara sa kinakaharap na sakit ng bayan. Kahit masakit siya, mas masakit yung nakikita mong nalulunod sa baha ang mga kapwa mo Pilipino. So kaya kong tiisin ang ganitong sakit kaysa yung sakit na nararamdaman ng madaming Pilipino na tinatabaan ng mga pagbaha. Matapos magmarcha, isang programa ang isinagawa sa Burnham Park na nilahukan ng 100 mga organisasyon. Isa sa mga nakilahok dito mula sa sektor ng kabataan ay si Ivan.
Bilang isang scholar ng bayan, nakakaranas kami ng iba't ibang kakulangan ng espasyo at malaman na trilyon-trilyon ang kinukuha ng mga kurako at mga politicians na yan. Sobrang nakakalungkot po at bilang isang estudyante, andito po ako ngayon. Patuloy na lumalaban, nagagalit at ginagawang kadiri lagi ang korupsyon. Kasabay ng panawagang panagutin ng mga nagnakaw sa kaban ng bayan, isinabay rin dito ang pagdiriwang at pag-alala sa kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio na ama ng revolusyon. Araw nga ni Bonifacio, ibig sabihin, araw rin ng anak Kawis. Bukod dun sa bitbit natin na panawagan para labanan ng korupsyon at magsulong ng pananagutan, bitbitin natin yung usapin ng mga anak Kawis natin, ng mga manininda natin, ng mga tsoper, mga manggagawa. Dito naghanda ang mga grupo ng effigy ng buhaya na tinawag na lulong. Mayroon itong mukha ng Pangulo at Pangalawang Pangulo kung saan tinabunan ito ng mga placards at hinaing ng mga nakiisa sa protesta. Pero sa kabila ng kaliwat ng turuan sa mga opisyal ng pamahalaan, mahalaga pa rin daw na singilin at panagutin ang mga nasa likod ng mga manumalyang flood control projects at iba pang uri ng korupsyon. Yung budget naman natin, yung budget insertions, pagpapirma ng NEP, yung finalization ng GAA ay dumadaan sa Office of the President. So, imposibleng walang kamay yung executive natin dito. Kaya sa turuan nila, magturuan sila. Pero di tayo malilito. Ang sinisigil natin, si Marcos Jr. at ang Duterte. Maliban sa korupsyon, ipinanawagan din sa programa ang pagsagip sa palengke ng Baguio laban sa di umano'y mollification. Ayaw po natin ng public-private partnership. Tinututulan po natin at mariin po natin tinututulan sapagkat kaya naman po ng gobyerno na pondohan at pamalakad ang ating palengke ng Baguio. Nasa tamang pamamalakad lang po. Ayon sa Baguio City Police Office, umabot sa higit 1,000 ang nakiisa sa kilos protesta at nagtapos naman ito ng mapayapa. Charles Nicolimon, RNG News. Sa isang tulong ng isang visa consultation agency, ang pangarap mo sa abroad hindi na raw imposible. Kung paano ito, alamin sa kwento ni Vanessa Bugto. Taong nagtrabaho bilang matansero o butcher sa bansang UK, ang 32 anyos na si Jeremy. Matapos ang 2 taong kontrata, umuwi ito sa Pilipinas. Pero imbis na bumalik, pinili na lang niyang magbukas ng maliit na negosyo gamit ang kanyang naipong pera sa abroad. Trinay ko namang nag-business pero kulang pa rin. Pero sa hirap ng buhay, naghahanda na naman siyang muling mangibang bansa. Tulay niya ang pagkuha ng student visa. Bagamat malalayo siya sa kanyang pamilya, kailangan niya ito alang-alang sa kanyang 6 na buwang gulang na anak at kanyang misis na ipinagbubuntis ang kanilang 2nd anak. Ito'y sa pag-asang mabigyan niya ang kanyang anak at asawa ng magandang buhay at makuha ang mga ito kung sakaling makakuha ng permanent residency. Bagamat porsigido ito, tila masusubok naman daw ang kanyang pasensya pagdating sa pagpoproseso ng mga papeles. Ito'y sa dami ng mga requirements. Lahat naman ng kwan is yung agency ang gagawa nun eh. Yung requirements lang ang pinapakuha nila, yun ang mahirap at saka yung medical. Kaya naman laking ginhawa para sa kanya na mayroong ahensyang handa siyang tulungan lalo na sa pagpoproseso ng visa. At ito ang Ideal Visa Consultancy. Dito silang gumagawa ng paraan para maunawaan ito ng kanilang mga kliyente, hindi lang sa papel, kundi pati na rin ang mga prosesong kinakailangang daanan. Ang main goal naman ng Ideal Visa Consultancy is to help yung dreamers natin to have a better future outside Philippines naman through international studies na may pathway for permanent residency. Open pa rin ang Canada for international students but with the right sector and with the right programs na pwede nilang i-enroll for 2026 and 2028. Meron tayo, talagang popular program natin is yung Masters in Business Administration, pero nag-expand na kami, nagkaroon na rin tayo ng 3 specializations for MBA, which is for Supply Chain Management, Business Analytics, tsaka yung pinakasikat ngayon, Artificial Intelligence in Leadership. Okay? So, yung entry requirements natin, medyo niluwagan. Hindi ko sinasabing maluwag pala, pero naging flexible tayo for our dreamers to study for University Canada West.
Bukod sa Baguio City, handa silang maging kaagapay ng mga Pilipinong nais mag-abroad saan mang panig ng bansa. Yes, actually marami po kaming branches dito sa Philippines, mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Mag-assist ng tourist visa and partnership visa for student visa, partnership visa, tourist visa, and dependent visa. Ang mahalaga sa kanila, malinaw ang plano mo. Unang-una, importante kasi madaming scam ngayon eh. Siyempre, para at least alam mong legit na yun, safe na yung safe ka, tapos yung gagamit ng pera, hindi masasayang. Katunayan na tulungan na rin nila ang mga estudyanteng nagproseso ng student visa, pagkuha ng partnership at dependent visa, at mga kabataang gustong magbago ang takbo ng buhay. Ngayong taon, umabot na sa halos 300 mga visa ang kanilang naproseso at ang mga ito, aprobado na. Paalala lamang nila, tanging visa lamang ang kanilang pinoproseso, hindi ang recruitment para sa trabaho. Hindi rin sila nag-aalok ng fly now, pay later. Bagamat mahirap man ang proseso ng pagkuha ng mga requirements, gumagaan ito basta't kaagapay ang mga tamang ahensya na gagabay sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Basta visa, ideal visa. Vanessa Bugtong, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan namin mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Mula ko si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa lahat. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort. Located at Asin ng Alisan, Tuba, Benguet, rain or shine, Palm Grove is ready for you. Child Advancement Therapy Center. Center for children with special needs, learning difficulties, speech delay, behavioral problems, and academically challenged. Our goal is not just to teach skills, but to build brighter futures for these children and their families. This program is brought to you by Elegant Suites at West Burnham Place, Baguio City. Your cozy home away from home. Enjoy a spacious living area with modern style, large windows with stunning city views, and beautifully designed bedrooms that offers the perfect comfort and relaxation after a day of exploring Baguio City. Upgrade every bite, one flake at a time. Crafted for perfection, let's indulge the best chocolate flakes in town. Teus Chocolate Flakes is perfect as merienda at the best na pasalubong pa. Habits para sa healthy Pilipinas. Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagala ang bisyo. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang high. G-Visa Bishopy Lifestyle. Tuwid na yan, nalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong
Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. At nagbabalik ang morning balitaktakan, mga ka-MP, Little Feat, Big Dreams. Mga Baguio Kids, ipapakita ang moves sa international stage. Kilalanin natin sila dito sa Noy Pika nga. At yes naman, kasama natin ngayon ang mga Little Feat with Big Dreams. Si Miss Angel Arquechos. Siyempre kasama natin ngayon ang mga taga UB. Oo, UB Elementary School. Elementary. Yes. Nandito sa kasama natin ngayon si Dean Crayon Tamayo. Kamusta ang pagkulay ng ating mundo, Crayon? Siyempre kasama din natin si Zar Cedric Liwanag. Cedric Liwanag, good morning. Hello po. Oh, di ba? May naalala ko sa mukha mo. Just, si Elia Rose Mauro. Hello? Hello po. Ay, mag-mic ka naman, girl. Hello po. Yes, perfect. At syempre, ang pinaka-bibo. Oo. Ang small but terrible. Ang anak ni Mr. and Mrs. De La Concha. Kapatid ng mga De La Concha siblings. Walang iba kundi si Criza De La Concha. Hello. Hello po. Nakakatuwa naman itong bata. Gusto ko siyang iuwi. Oo nga. Oo, tapos ilalagay ko siya sa box. Tapos pag gusto ko siyang gumalaw, lalagyan ko piso. At syempre kasama din naman natin ang coach nila na si Sir Ray John Tamayo. Hello, good morning po. Magandang araw po sa inyo lahat po. Oo, magandang araw din po sa inyo. At syempre ang assistant principal ng UB Elementary School, si Ma'am Diana Lynn Tamayo. Good afternoon po. Akala ko din si Ma'am parang students din. Oo, bata ang fest. Di ba? Oh, teacher, ba't nandito ka? Hindi. Oo, kayo, balita ko nanalo daw kayo sa isang competition dito sa Philippines, no? Yes po. Oo, saan yon? Sa Manila po. Anong Quezon competition City. yun? Yung ano po, UDO. 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 Will you be there? UDOI? United Dance Organization po. Wow! Ilan kayong lahat na naglaban-laban? 14 po. Oh, memorize tapos kayo nanalo. Oo. Paano ba yung dance moves? Paano Mamaya yan, syempre. Oo. So, kailan lang to nangyari po? Oo, Cesar. November 22 po. Ay, nito lang. So, kagagaling nyo lang sa isang panalo. Opo. Ang galing naman. Mga batang ito, elementary pa lang. Oo, sumasali na sa mga national stage ba? Oo. Kamusta naman ang experience nyo sa pagkapanalo doon? Sabi, ginanon niya talaga. Ikaw naman. Ikaw muna. De La Concha. It was very nice and I was super happy. Yeah, I can see that too. Are you also happy? I am happy, but I'm scared. Yes, let's step out. Pero nakakatuwa. Kamusta yung inyong practice para dito sa UDO ninyo? Ang ganda po ng experience namin sa pagpa-practice po namin. Ilan kayo lahat? Yes.
14 nga. Hindi, ilan kayong lahat sa grupo nyo? 50. 15 plus 1 kasi. 15 kayong lahat din sa grupo ninyo. Tapos ganito kagagaling ang mga Baguio kids. Tapos, Ano na? National! International! Hindi. Pero ang saya, nung bata ako, yung mga ganitong edad, wala, Diyos ko po, anong ginagawa ko noon? Sila nakikipag-compete na sila, national at sa international stage. Oo. Siyempre, eto sa akin, tanungin muna natin si Coach Ray John. Oo. Kasi siyempre, mga bata ito, sir. Yes. Makukulit din sila. Sure yan. Paano po ang pagko-coach natin sa kanila? Lalo na't sayaw ito, kailangan may luck-luck daw yan eh. What do you mean luck-luck? Ganon. Pitik! Ano ka ba? Luck-luck! Go. Yan po. Kasi originally po, ito parang anak na ng Baguio J. Crayon. Sila po yung di ba nanalo sa... Yes. And this is po, ibang team naman. Kasi nanalo naman na sila. And bigay natin yung chance. Pero ito, under 12. Under 12 yung paglalabanan nila. And they will represent the Philippines po sa Thailand. Both po, yung top 3 kasi na makukuha, magre-represent ng Philippines sa world at saka sa Asia Pacific po. So mauna sa Asia Pacific bago yung world, tama? Yes po. Kung ano man yung makuha namin doon sa Thailand, still kami pa rin magre-represent sa world. Sa world? Apo. Ay, wow! So 2 beses kayo lalaban internationally. I love it! In Thailand, no? Ohoy, miahan. Aloy, maklu, yakap. Chai, pen dance, chimay. Kamusta naman ang preparation ninyo na papunta ng Thailand? Okay lang po, kakastart lang po ng practice kahapon po. Pero things are going well po. Things are going well. Tan tan tan. Alam mo, maatras sila ng maatras sa'yo. Nakakaloka sa mga bata. Ma'am, kamusta naman po ang suporta ng eskwelahan para sa mga kabataang ito ng Baguio City? So, we are proud of our dancers. As of this time, we give full support po sa ating mga dancers because they will be representing the Philippines. Yes. And we do extensive training sa kanila. Aside from the moral support, we also give all the support that they have and they need para po ipanalo po nila ang Pilipinas. Tama. Wow naman. Alam mo, parang feeling ko pag nakikinig ako kay Ma'am Diana, parang nasa flag ceremony ako. Gusto kong tumila lang, tumahimik lang. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Di ba na? Oo, pero that's the power that you have kapag nasa admin ka lang mga At yun yung pinakamaganda kasi isa sa mga reason kung ba't nananalo, yung support na natatanggap nila. Kasi tandaan po natin na kapag walang suporta, kahit gaano kagaling, yung ipapadala mo, hindi yan mananalo. Exactly. Oo. Kahit anong gusto ng tao na manalo, hindi mananalo kapag walang suporta. And it does not only go for sa kanila, pero sa mga iba pa nating pinapadala sa ibang bansa na hindi kinikilala dahil kulang sa suporta. Mabuti na lamang nandito sila para suportahan ng mga kabataan na siya magbibigay sa atin. Chos! Sinong mananalo at isa ay, hanggang ngayon di pa rin. Kayo naman, paano nakakatulong sa school nyo itong pag-practice? Kasi syempre may school. After ng school, may practice. Sabayan mo na ng playtime. Tapos may PS3 pa kayo, PS4, PS5. Kasi mayayaman. Wow. How do you balance manage your time? By asking the parents po for permission rin po at ng supportive coach po namin, tinutulungan rin po kami practice po every extra time po namin. So yung extra time lang yung kinukuha. Ilang hours ang natin, ilang practice hours? time? Si Crayon. Mga 2 to 3 hours po. 2 to 3 hours yung practice. Medyo matagal yun. Ikaw, kamusta Bakit umatras, baby? Oo, si Criza. Criza, ikaw, kamusta naman ang iyong playtime? How? No, English. Your playtime is how do you manage that one? Paano? How do you manage your time? I manage my time by
I don't play that much so that I focus on dancing and practicing every day after school so that whenever it's practicing time, it's already okay na. Oh, So you really love ever since- dancing. yes, you love dancing. So ever Yes. since you were a kid, you were still small, right? When you were born, you were young, right? And now you're still young, right? Are you sure? Nakakatuwa si Krisa. Gusto ka, sino po magulang nito? Iuuwi ko po talaga ito. Parang nga siyang keychain eh. O yung mga boys naman natin, kasi iba din ang playtime ng mga boys eh. Mas lalo silang malikot. Mas active. Yes. Oo. How do you manage your time, Zar at saka Crayon? O, nahin natin si Zar. Oo. We manage our time po. Since yung coach po namin, they give us extra time po. We don't really have that much time to play. Pero when break po, we have recess or lunch to have more energy po. Yes. Do you still eat crayon? Yes po. What color do you eat? Red. Crayon. I love your name. When we have extra time, sometimes we don't play to conserve energy, to practice the dance after school. And every time our classmates are calling us, we don't come because we conserve our energy. Wow! Our term for today, conserve energy. Kaya kailangan po magpatay tayo ng mga ilaw. Saksakan, tanggalin po natin yan. We have to be like them. Exactly. Conserve energy. At yan po ang ating Earth Hour. Eme. Ma'am, paano po ano pong nakikita natin sa mga students natin na kasali dito sa mga ganitong klaseng mga activities? What I see is they have the passion. Kasi passion nila yung pagsasayaw. So it's their passion, they enjoy what they do. Nakikita din po ba natin na okay din po sila sa mga schools? So when it comes to academically, academics, most of them are honor pupils din. Wow! You are honorifics! I love it po and opo. Honorifics. Sa Eme? No, honored. Sila yung... Mali. Si Coach naman po, ano naman po yung nakikita natin na improvements ng mga kids po natin? Sobra pong. Actually, nung bago kami pumunta ng Manila, we only practice for 7 days. 7 days lang. 1 week lang po. Kasi due to trains nga po, tsaka exam pa po nila. Yes. So, 7 araw lang po kami nag-prepare and at least through the blessing ni Lord, na we qualified po for both. Yun po. Oh, for World and Asia Pacific. Sa tagal-tagal na po nilang nagsumasayaw, ano po yung pinakamahirap pa nilang inaaral until now? Ngayon po is the foundation of hip-hop talaga. Kasi syempre, yung ginamit namin na piece iba. Ngayon po talagang we have to cope po for the competition. Kaya yun, nagdadala kami ng ibang mga trainers from national. Wow! And kami, together with the Baguio J. Crayon, syempre, talagang ilang awards na rin yung naiuwi natin dito for Baguio. And ngayon, sila naman. At saka yung mga coaches like the world champion, the Nocturnal Dance, if you know, the Nocturnal Dance Company. Yes. Sila po yung world champion. Gabi lang yun napapanood eh. Yes po, gabi. Yun po yung, sila po yung world champion ngayon sa UDO. Kasi UDO parang siya yung Olympics ng street dance. Dito sa Philippines? Sa buong mundo Sa buong mundo? Yun po ang Olympics. Yun po. That's UDO po. UDO, di ba ito yung nakikita natin sa sky tapos sasabihin natin, uy, may UDO. UFO. Ay, UFO yun. Ay, sorry. Unidentified flying object. Kaya pupunta sila rito and this December and they will train these kids para talagang mapalaban. Tsaka hindi lang po siya, yung UDO kasi, hindi lang yung as a group, we also have all-style battle na isa-isa sila. Wow! And yung isang si Crayon and one of our teammate na si Nana qualified for top 8. Tapos ang nilaban nila under 16. So malalaki yung kalaban nila, pumasok sila sa top 8 po. Congratulations! I'm so excited for you guys. Kailan po ang laban natin sa Asia Pacific? Crayon. When is the lay-by? They are the English themselves. Yes. Sa January 21 or or 23 po. January 21 or 23. Pwede siya sa or. And then, January 21 to January 23. So alin doon? 21, 2 o yung 23?
Alam mo, mas lalo siyang ginugulo. January 21 to 23. Sino-sino po yung mga kasama natin pupunta ng Bangkok, Thailand? One day in Thailand. Magganun kaya ha? 2 days in Thailand. 1 month in Thailand na pum ka. Di ba? Sino makakasama natin sa Thailand? Kayo-kayo lang or you're with your family? Yeah. Coach. Yung mga parents po namin, yung mga yung coach namin at yung mga po namin, mga kasama sa team clinic. Ay, bongga. Oy, excited ako para sa inyo. And I'm looking forward for you winning another gold for the Philippines because I believe in the talents of the Filipinos and I believe in the 500 pesos for the Noche Buena. Just pinasok talaga. Ngayon? Naniniwala ba kayo doon? Ay, hindi pa nila alam yun. Thank you so much. At mamaya naman mga ka-MP, siguradong ma-amaze tayo sa talent na dala nila dahil papasampalan tayo bago sila pumunta sa Thailand! One day in Thailand! Today? In Thailand! In today? Ohoy, kapum, kap. 1 month! Ohoy, pensuay, makloy. Lo, sabi sa'yo. Crazy! Hay nako, eto nga yung super pagbubuhay ng ating araw ng Tuesday dahil pipiliin pa rin natin ang maging masaya sa araw-araw natin. At maging mabait. Dahil naniniwala tayo sa kasabihan, kapag bata ka pa, sa damuhan maghabulan. Pasalamatan muna natin ang ating mga partners na nariyan ng Pongtao Dashcam Supplier para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Visit them at Balite Longlong, La Trinidad, Benguet. Homebound Furniture Plaza, Baguio-based home, office, outdoor, and customized furniture showroom. Visit them at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. Nariyan din ang Puerto de San Juan Beach Resort Hotel. Plunge into pure fun at Puerto de San Juan, located at Ili Sur, San Juan, La Union. Surf the Sawa, ang pinakabagong abot kayang prepaid fiber internet powered by Converge. Child Advancement Therapy Center, building a brighter future for children with special needs and their family. Visit them at number 1 Ignacio Villamor Street, Barangay Luwalhati, Albergo Hotel, Baguio City. Contact them at 0967-402-5876. 2.28 Cafe, located at Ridgewood Hotel, Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. Bristol Ridge Cafe, located at Bristol Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclao Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari nyo rin po silang i-contact sa 0906-058-4232. Skinlace Medical Laser and Aesthetic Center, providing expert care to help you feel confident and comfortable in your skin. Skinlace Grafting, Timeless Beauty. Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort, located at Asin, Nangalisan, Tuba, Benguet, rain or shine. Palm Grove is ready for you at ng Teos Chocolate Flakes upgrade. Every bite, 1 flake at a time. Visit them at Youngtown Subdivision, Bakaking Central, Baguio City. At special thanks pa rin kay Krista and Karen Music for our Christmas Station ID 2025 at ng Full Blast Audio by Marlon Barrientos. Thank you so much po. Siyempre, ang inaabangan natin. Inaabangan na lahat ang birthday greetings. Unahin na natin kay Sir Coco Clemente, happy birthday sa'yo. Siya ay nasa tourism office ng Sual, Pangasinan. Happy birthday, Sir Coco. Kay Denmark Melendres, Flinberg Tudski, kay Brian Galang, Leia Bukat, Rayo Liege, at kay JP Dumaging, happy birthday. And happy belated birthday din sa ating napakagaling na singer dito sa Baguio, si Pharrell Rojas. Yes, at sa hindi po namin nabati ngayong araw, happy birthday po sa inyo lahat. Naway pagpalaan ninyo mga Luluwa! At ilang araw na nga lang ba? Bago Pasko. In English, how many days left are there? And then it's Christmas. Yes. Nasaan na? Nasaan na siya? Ng go. Palabasin na natin yan siya. 23 days to go. Pasko na. At dahil dyan sa lahat ng inyong mga Christmas parties, mga year-end parties, gamitin po natin ang kantang ngayong nang dahil sa Pasko by Krista and Karen, ang official RNG Luzon Christmas Station ID. I-play lang natin yung music po. Ganon, habang... ayan siya, sayawin nyo, ha? Gawa kayo ng DC nito, Chareng.
Pasko, bumibig ang pag-ibig. Sa pagsapit ng Pasko, magbibigay ang tunay sa ating kapwa at mahal sa buhay. O, di ba? Available po itong kantang to sa ating mga social media platforms. Oo, dahil naniniwala tayo sa kasabihan na kung nasaan ka man, nariyan din ang RNG Luzon. Dahil naniniwala tayo na kung nasaan ka man, naroon ang RNG Luzon. Dahil naniniwala... From Luzon to Visayas. Kasi nga, shout out ko yung tito kong nanonood from Winnipeg, Canada. Hello, tito! Wow, kayo, baka may gusto kayong batiin. Go! Batiin nyo sila. Sige na, you go. say hello to your... Say hello to yours. Go. Hello po, Kuya Jojin. Miss ko na po kayo. Sana po bumalik ka dito sa Pilipinas. Nasaan ba siya ngayon? Nasa Dubai. Ay, Nasa Canada din. Canada. Ipag-meet mo sila. Sino pa? Ikaw naman. Hello mga bebe. Mama bebe. I miss you po. I hope you come back to the Philippines po. Nasaan din sila? I hope you come back to Baguio City po. Nasaan ba sila? Nueva Ecija po. Oh, they're just near. They're not far away like Canada. Wow. Yes, how about you? You wanna You give say someone? hello to someone? Shout out them, your friends, Yeah, families. shout out them. You say, shout out! Shout out to po sa Minak po. Minak. Itogon Minak po. Si Minak. Minak, hindi sa Itogon kasi yan. Sa lahat ng residente po dyan, hello, hello. And of course, ang aking paboritong si Criza. Yung mga De La Concha family. Dali. Yes, I want to say hello to my grandma there. She's watching the live right now. Yeah, wow. What's the name of your grandmother? Lola de la Concha. Oh, what's the name? Zenny po. Madam Zenny, thank you so much for watching at sa lahat po na... sino pa? Listen to your dad. Ano pa? Mommy? Your mommy. Mommy who daw? Who's your Mommy mommy? Debbie po. Mommy Debbie. O, sino pa po? Your friends. Hindi Your nyo friends. i-greet ang friends nyo. To my friends that I cannot play with because of our practice. Going to Thailand. Yes. Say hello to them or wave lang your hands. Yes, naman mga ka-MB. Bukas magsama-sama ulit tayo dito sa Morning Balitaktakan at mapapanood naman natin ang pasample ng UB-LES. Ma'am, baka kayo pa pala. Kayo. Parang natatakot ka. Si ma'am yan. Oo. Our elementary school, Yes. teachers, faculty, and staff, and learners. Hello! Yes, thank you. Mga ka-MB, nakasama niyo muli ang nag-iisang bumbilya sa umaga, Miss Bea. At nakasama niyo rin ngayong morning ang nag-iisang Chubebe Girl ng RNG, Miss Angel Arquette. Magkita-kita ulit tayo dito pa rin sa masaya, informative, at very inspirational na Morning Balitaktakan. Once again, here are the... UB-LES Street Kinetics Dancer. Hello. Mic check 1 2 1 2. You wanna beat the thing? What is you gon' do? Come on, let's go. Bring 'em out, bring 'em out. 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 Yeah! Make some noise! Hey! Now walk it out. 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 Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.